Bago pa magsimula ang pageant, hindi na magkamayaw ang fans sa mga kandidata sa pagsuporta sa kanila mga pambato. Star-studded din ang mga panauhin sa pageant, kabilang mga opisyal ng gobyerno, fashion designers at dating beauty queens. May news to go si Athena Imperial. Athena. Yes, Howie, ilang VIPs nga ang namataan natin bago sila pumasok dito sa SM Mall of Asia Arena para panoorin ang Coronation Night ng Miss Universe. Kabilang na riyan ang batikang designer na si Rene Salud. Base sa nakita niyang performance ng mga kandidata, matinding kalaban daw ni Miss Philippines Maxine Medina sina Miss Colombia, Miss Venezuela at Miss Thailand. Para naman sa dating binibining Pilipinas Universe at aktres na si Maria Isabel Lopez, malaki ang tsansa ni Maxine lalo pat sa tingin niya ay nag-excel ito sa preliminary competitions. Matinding kalaban daw ni Maxine sina Miss Thailand at Miss Indonesia. Si Secretary of National Defense Delphine Lorenzana, full support sa pambato ng Pilipinas. Ang celebrity mom ni Miss World First Runner-up Rufa Gutierrez na si Annabel Rama, pabor sa paggamit ni Maxine ng wikang Tagalog sa question and answer portion. Ganito rin ang opinyon ni Attorney Salvador Panelo, Alice Dixon at Miss Earth Beauties na sina Carla Henry at Jamie Herrell. Para naman kay Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada, mahigpit na kalaban ni Maxine si Miss Thailand at Miss Brazil. May mga nakausap ako doon na ang ganda pala dito, bakit hindi ito napapansin? Yeah, so I'm rooting besides Maxine, of course, I'm rooting for Vietnam, Indonesia, and Thailand. Sana mananalo yung Philippines, silang may dinadasal ko lagi. Howie, in-announce na nga yung top 13 at kabilang dito ang pambato ng bansang Kenya, Indonesia, USA, Mexico, Peru, Panama, Colombia, Philippines, Canada, Brazil, France, Haiti at Thailand. Si Miss Thailand, Howie, ang nanalo sa online voting. At tama nga yung batikang designer na si Rene Salud, maraming dark horses ang lalabas sa coronation. Howie? Okay, Athena, yung mga nabanggit mo na mga nasa last or final 13, no? Kasama doon yung mga ibang favorites, katulad ng Miss Brazil or Miss Thailand. Pero meron ba mga underdogs, yung mga talagang surprise na lumabas doon sa top 13, sa palagay mo? Howie, maraming lumabas na parang sorpresa dun sa nabanggit na top 13, ano? Actually, si Miss Kenya, pati siya ay gulat na siya yung unang tinawag sa top 13. Hindi rin masyado kasing nababanggit sa mga pageant reviews si Miss Canada tsaka si Miss Haiti. Pero pumasok sila sa top 13. So ito nga yung sinasabi ng mga ibang pageant enthusiasts na hindi dapat nakabase din dun sa mga reviews o dun sa mga sinasabi ng fans na kung sino yung papasok sa top 13. Itong mga kandidata na ito ay dapat magtiwala dun sa kakayahan nila para makapasok sila sa top 13. Howie? Okay, Athena, as a former beauty queen yourself, ano sa tingin mo ang nararamdaman ngayon ng mga kandidata? Yung mga pumasok sa top 13, Howie, talagang mixed emotions yan kasi lalong-lalo na yung mga hindi nila expected na makakasama sila. So parang kinakabahan at the same time, gusto din nilang i-enjoy yung moment, lalo pat sinasabi nung ilan kanina sa preliminary question and answer portion pagkatapos nilang tawagin na it is the most memorable day of their life kasi nga napasama na sila dun sa isa sa mga pinakamagaganda sa tinatawag nating universe, no? So ito yung hindi nila malilimutan, kumbaga remarkable para sa kanila. Okay. Yung isang surprising para sa akin, ano, yung lahat ng mga kandidata, they were all expected to answer Steve Harvey's questions in English. At lahat ng tinanong niya ay in English. Nagkaroon tuloy ng answer si Miss Colombia in Spanish na hindi na-translate. Pati si Steve Harvey nagtataka kung ano yung sinabi. Ano yan, planado ba yun na talagang hindi pwedeng mag-interpret ng mga sagot at that point yung dito sa pageant? Iko-confirm pa natin, Howie, kung talaga bang merong instruction sa kanila na dapat mag-English sila dun sa portion na yun, dun sa unang question and answer portion. Pero dun sa sinasabi mo na binanggit
ni Miss Colombia na sinabi niya kay Steve Harvey. Ang pagkakaintindi natin doon, hindi pa natin sure, no? Pero binanggit niya kasi yung salitang perdone. So nagtanong-tanong tayo kanina sa media center. Ang sabi, ang importante daw, ayon kay Miss Colombia, ay nag-sorry si Steve Harvey doon sa pagkakamaling nagawa niya na anong sabi niya na Miss Universe 2015 ay si Miss Colombia. So okay na daw sa kanya yung nangyari kasi nag-apologize na naman daw si Steve Harvey. Okay, that makes sense. Maraming salamat, Athena Imperial.